Welcome Pepsters sa Pep Talk Body Special. At para sa Pep Talk Special episode na to, kakaibang guest ang nandito ngayon dahil mainit ang panahon, mainit din ang ating guest. From a hunk to another hunk, Mr. Aljur Abelga. Teka, sinong hunk? Sino isa pang hunk? Ako. Aljur. Binabati ko lahat ng nanonood ngayon sa Pep Talk at mainit nga ngayon dito. Damang-dam ako! Aljur kasi, ang nasabi sa amin, may latest project ka raw ngayon. It's another Alcris project. Pang-sampu na. Tell us about it. Itong project po na to is tentative pa lang. Ito nga yung binabanggit po sa amin ni Chris na sa atin lahat na Prinsesa ng Masa. Opo, totoo po yan. Bali, pang-10 proyekto na po namin to ni Chris kung sakaling matuloy. Ang sabi po nila sa amin is September po kami magsisimula. Pero pang-10 proyekto niya na ito na magkasama, tapos solid pa rin yung fan base niyo. Ano ba sikreto ng Alcris Tandem? Oo nga. Ewan, madalas ko natatanong sa akin yan eh. Patok pa rin eh, sa fans eh. Siguro yung sa lahat ng pinagdaanan namin ni Chris, siguro yung sekreto na nakikita ko. Kasi hindi ako aware. Ngayon pa lang, nung mga nagdaan hindi ako aware. Ngayon, siguro yung hard work. Yung hard work namin, tapos pa nagsasama kami sa screen, yung sincerity namin sa isa't isa, yung wala kaming tinatagong sekreto, bukas kami, tapos pag may project talagang pinagtutunan namin ng pansin, hard work, siguro pa nagsasama kami sa screen doon, saka nakikita yung chemistry. Pag pinagsama-sama yan. Pero, Aljur, kasi... Inaaro ko pa. Aljur, okay. Ano kasi, parang ngayon, mas vocal kayo ngayon sa real-life relationships nyo. Ikaw with Kylie Padilla, tapos siya ngayon with Carl Guevara. Hindi ba to parang maaaring maka-apekto sa 10th project nyo together? Sa palagay mo? Ewan ko. Huwag ka ganyan tumingin. Okay. Parang subok na talaga eh. Hindi naman siguro, dahil even before pa naman eh, naging open naman kami before pa sa mga past relationship namin. At I think siguro yung mga tao sa atin, yung mga tagapanood natin, matatalino na yung mga yan eh. Ewan ko, wala akong courage, pero sa palagay ko is understanding naman sila. And what's important naman is yung project na pagtatrabahuan na what we could offer para mas mapaganda yung maaliw namin yung mga fans. Nabanggit na yung si Kylie, nabanggit na yung love life mo. Eh, syempre, di ba magkaiba kayo ng religion? Hindi ba nagiging factor rin nagkakaroon ng minsan ng pagtatalo sa inyong dalawa pagdating doon? Ayun, pinagpapasalamat ko kasi kahit totoo yun, malaking factor talaga yung religion. Pero pinagpapasalamat ko maayos po yung relasyon namin at going strong naman. Aljur, kunwari, dumating sa punto na ng relationship nyo na mag-level up kayo, if you decide to settle down, do you think parang isa sa inyo parang mag-iisip na mag-convert or darating ba sa punto na gano'n? Sa totoo lang, hindi ko alam kasi kung paano yung patakaran yan eh. Ang alam ko lang, hindi ko kasi alam kung pwedeng mag-convert yung babae. Talagang ito na yung pinag-usapan. Go lang! Ang alam ko lang kasi yung lalaki lang, yung Kristiyano lang yung pwedeng mag-convert. Lalo na kung babae, yung Muslim. So, and yung pag-settle down naman, sasagutin ko yan. Siyempre, open naman kami ni Kylie. Pinag-uusapan namin yung mga bagay. Di pa, malayo pa. Pero napag-uusapan? Napag-uusapan, siyempre. Dahil nga, Muslim nga sila. Pero malayo pa dahil si Kylie din nagsasabi at nakikita ko sa kanya, ang dami niya pang pangarap eh. Alam niyo yun, ang dami niya pang gustong maabot. Alam naman po natin pa nag-settle down, isa yun sa magiging hadlang. Bilang boyfriend ni Kylie, gusto ko matupad lahat ng pangarap niya bago kami kung dumating man kami sa stage na. Open na kayo ni Kylie, di ba? Na talagang girlfriend, boyfriend. Yes po. Kumusta naman si father? Si Robin? Ayun po. Pero bago mo sagutin yan, magbabalik ang Pep Talk. All respect po talaga kay Mr. Robin Padilla. Kay Tito Robin na nga po ang tawag ko sa kanya. Ano po, nagpapasalamat po ako dahil sobrang understanding na ama.
Alam ko po kasi na... Kailangan ba ng tubig?